para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako'y nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay. At nararamdaman ng buong Pilipinas na pinaglalaban natin ang kausa ni Pastor Kibuloy. Ang gusto ng taong bayan, hindi yung recycle. Ang gusto ng taong bayan, hindi yung nahalal ka na noon, wala ka namang ginawa. Ating pakikinggan ang ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Pakinggan natin siya at ating suporta. Purihin ang dakilang Ama, mga kapatid, mga sons and daughters sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan. Ako po ay narito ngayon para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako'y nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaloob ng ating dakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris Gym tayo, Pasig City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na paglulunsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Marahil maraming nagtatanong sa inyo bakit humantong tayo sa ganitong panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako po ay nagpapasalamat na ako'y naunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na merong mga panibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin nauunawaan sa pasimula, ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam, ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng ating mahakbangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad nung ako ay nasa pasimula pa lang ng aking paglilingkod, ministry, ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling at naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyong yon hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging ebanghelista ko sa mga panahong yon sa aking denominasyon hanggang humantong sa panahon na parang lahat ibibigay na nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi inaasang pagkakataon, ay kinuha ako ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema. At to make the story short, humantong nga ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod, labag sa aking kalooban yon. Pero may kapangyarihang humahatak sa akin, papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban nung nalaman kong siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawa ng dakilang Ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa
ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may pribilehyo sa aking denominasyon, ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusig at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsubukan na yon ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang Ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukang iyon na anumang gawin ng kaaway ng aking espiritu, na walang iba kundi si Satanas, ay hindi natinag ang aking pangakong ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban, ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. At nakita ninyo sa loob ng mga ilang dekada, ipinamahala sa akin ng dakilang Ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, hanggang sa tayo ay naging matured. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon nating gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Hindi ko alam na merong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon na naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, nagpasimula ito sa Hawaii noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagbulay-bulay ko na sinabi ng Ama sa akin, huwag ko nang alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay isa ng matibay na institusyon, isa ng matibay na kaharian ng Diyos na hindi na matitinag magpakailanman. Yung sinabing, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Tayo sa bansang kaharian ang nakatupad sa kanyang mga utos na love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Natupad po natin yun. Walang ibang nakakatupad noon, kaya naging matagumpay ang Third Testament at ang katuparan nito ay walang iba kundi ang hinirang na anak. Blessing in disguise para sa atin. Hanggang sa ako'y naging katulad ng apostol na si Pablo. Alalahanin ninyo, kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng bilangguan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ito ay blessings in disguise. Kaya pala ako'y pinunta rito. Wala akong ibang magagawa, kundi pinaisip ng Ama sa akin na anak, pumasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika. Hello, KOJC? Hello, ang mga disipulo ni Pastor Kibuloy. Kamusta kayong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y pinakiusapan na magsalita. Usually nasa likod lang ako. Usually, nai-interview ng SMNI. Bakit ako parating nagpapa-interview sa SMNI? Isang rason lamang po. Yun ay dahil sa ginawa sa SMNI. Kaya tuwing nag-iimbita sila, ako'y pumupunta at nag-e-explain. So maraming salamat SMNI. Alam po nyo, napakahirap kumampanya na walang kandidato. Pero may pinunla na iniwan, may punla na iniwan si Pastor Kibuloy sa inyong lahat. Ang hindi natin makikita, isang tao. Pero equivalent yun ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa Kanya. Kayo po ang una sa kampanyang ito na nakagawa ng nationwide kick-off.
At tumataas ang balahibo ko pag tinitingnan ko kasi wala silang kandidato. Hindi nila kasama si Pastor Kibuloy. Pero nagawa niyo mag-nationwide. So sa mga nanonood, kung gaano katibay ng KOJC at ng mga kasapi ni Pastor Kibuloy, ito na po yun. Nakikita niyo kung gaano silang kalakas. At nararamdaman ng buong Pilipinas na pinaglalaban natin ang kausa ni Pastor Kibuloy. So nung ako'y linapitan para magsalita, sabi ko hindi naman niyo ako ini-interview. Ano naman sasabihin ko dito? Diba? Ako po'y sanay sa kampanya, ako po'y madalas nasa likod. Pero nagkausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministro ko. Ngayon, guguluhan ko sila. Kaya po ako'y gulat na gulat. Nung ako'y pumasok, sabi ko parang dumadagongdong ang lugar. Sa tingin ko po, ito ang kick-off na napakaingay, napakalakas ng energy. At sana po, sa darating na 90 days, patuloy po tayong magpalakas, patuloy po tayong ipaglaban ang ating kandidato na kinulong nila at hindi makasama sa atin. Tatandaan po nyo sa kampanya, ang gusto ng taong bayan, bago. Ang gusto ng taong bayan, hindi yung recycle. Ang gusto ng taong bayan, hindi yung nahalal ka na noon, wala ka namang ginawa. So ano ang hudyat ng panahon? Ang hudyat. Kaya kahit wala si Pastor Kibuloy, hindi natin makakasama sa 90 days. Kayo ang kapangyarihan na tutugon sa nais magawa ni Pastor Kibuloy. Dalhin po natin si Pastor Kibuloy